Yes, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga present sa CLP through Zoom, sa lahat ng facilitators na present at sa mga naglilingkod ngayong gabi at syempre sa mga bago nating kasama na excited akong makita bagamat napakaraming mukha dito sa screen. Hindi ko man kayo makita lahat, magandang gabi po sa inyong lahat. So ako po ay nagagalak sapagkat ako ay naanyayahan upang ibahagi yung ikatlong panayam ng CLP na 'to, patungkol sa repentance and faith. So hayaan niyo pong, simulan ko ang aking pagbabahagi siyempre sa aking personal na karanasan ano. Ah, Sabi nga walang ibang magandang ibahagi kundi yung ating karanasan mismo, bilang isang lingkod at kung paano tayo tinawag ng Diyos, kung paano tayo hinubog upang lalo nating mapaglingkuran ng Panginoon ng mas malalim at kaaya-aya. So, ah, ano nga ba ang kwento ni Father Angel, no? Eto po ako nung baby, wow. Parang hindi ko nga alam bakit required maglagay ng picture dito, pero maganda na rin makita niyo yung itsura ko nung baby pa ako. Baka magduda kayo kung bakit gano'n kalaki yung pinagbago nung batang 'yan, ano. At eto yung medyo binatilyo pa tayo nung, hindi pa uso ang unli rice at saka ang unli inasal sa Pilipinas. At, eto nung medyo palagi tayong nagi ng hosting sa Pinas 'no. At itong mga mukha na ito ay may sinasabi 'no, bago ko narating itong araw na pinagkaloob ng Diyos sa akin na ako ay maging ganap na pari. So, para mabigyan kayo tawag nun, ng parang preview kung paano nga ba ako tinawag ng Diyos. Sa akin ang pinaka-summary yung ordination, kaya yung mga naka-attend kahapon, parang nakita niyo na rin yung haba ng tinahak ni Father Mark ano. So I want to share a short video of my ordination. Hmm, At maraming magsasabi sa iyo, hindi simulan. I'm really full of awe and mixed emotions today. But it was a day of love, a day of thanksgiving to God, and a day of saying yes again to the Lord after 15 years of journey. Thank you each and every one of you who are gathered here today to celebrate with me this momentous event of my life. Maraming salamat po. The first question is, where is your heart? The second question is, where is your joy? And the third question is, who really are you? Actually, Angel, your heart is no longer yours. Your heart belongs to God, and your heart belongs to the church. When you see a man and you take away his heart, what happens to that man? He dies. This morning, in the presence of your confreres and your loved ones and your mother, we are going to take away your heart, and you are going to die today. It's quite strange because your friends are not sad. They are happy to see you die. We are going to take away your heart, and we are going to replace your heart with the heart of God and with the heart of the church. And beginning today,
It is the heart of the church and it is the heart of Jesus that should beat in your body. The second question, where is your joy? Believe me, Angel, because you're going to be a priest today, gugwapo ka ng 10 points. At maraming magsasabi sa iyo, bakit ka nagpari, Father, ang gwapo mo? Huwag ka maniwala. Hindi totoo yun. Because what matters for you, Angelito, is not what people say. What should matter for you is what God says about you. So back to the question, where is your joy? And the answer is, as a Franciscan and as a priest, my joy is in the cross of our Lord Jesus Christ. I don't like to spoil your ordination, but believe me, there will come a time in your life as a priest when your own brothers will misunderstand you, when your own church will suspect you, will ignore you, will throw ulterior motives into your pure heart. When that time comes, when you are ignored, when you're suspected, when you're taken for granted, when you're threatened, when you seem to be walking in the valley of darkness, when those times come, bow down your head, whisper a prayer of thanksgiving, because when these times come, eternity and you have a brief loving encounter, and that should be your joy. Celibacy is violated when you worship money, when you are addicted to comfort, when you forget the cross. Once upon a time, you were ugly, but now you're beautiful because God touched you. Once upon a time, you were dirty and blackened by sin, but now you're dressed in gold because God had mercy on you. But in the years ahead, as a priest of God, believe me, there will be questions that will not find answers. There will be questions that will not find any answers at all. They are not meant to be answered. They are meant to be embraced as mystery. May your years of ministry be for God and the church. May your years of ministry always help you to remember you are a sinner, but you are loved. So that when the time comes for you to return to the Father's house, may the same voice you heard, "Come follow me," be the same voice you will hear, "Welcome back, Angelito, good and faithful son." Okay. So, kita nyo naman, ano? Ang Diyos iba rin kumilos sa buhay natin at ako mapapatunayan ko yon dahil bago ako naging isang ganap na pari ay hindi rin madali yung aking pinagdaanan, ano? At I will share the same question that Bishop Sok asked me. Isang common question sa atin, nasan ba yung puso natin? Nasan ba yung kaligayahan natin? Kasi kung hindi natin nakikita yung puso natin, hindi natin nakikita yung kaligayahan natin, ibig sabihin something is wrong sa buhay natin. Merong mali na paulit-ulit nating ginagawa. Kasi kung minsan, para bang nagiging madali ang lahat kasi yung ginagawa natin, yun yung nagpapasaya sa atin. Pero hindi natin nakikita, something is really missing.
merong puwang sa puso natin na hindi natin nakikita kaya gano'n na lang naghahanap tayo ng mga kasagutan sa mga katanungan, 'no? And sa pagkakataon na 'yon, nababalot tayo ng iba-ibang uri ng kasalanan, 'no? Yung pride, 'no? Siyempre nga naman, nandito kayo sa Israel, biruin mo iba sa inyo professional, pero bakit ako bakit ako naglilinis ng banyo, bakit ako nag-aalaga ng matanda? Andun yung pride. O kaya ako yung kumikita ng pera, pero bakit ako ini-ignore ng pamilya ko? Siyempre yung last, hindi natin maiwasan, malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay. Minsan, nandun yung temptation na tawag ng laman, 'pag hindi natin yun na-fulfill, nagkakaroon tayo ng crisis at ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng ng mababalingan ng init ng pagmamahal natin. Kung minsan natutokso tayo, nakakalimutan nating may asawa tayo o committed tayo. So we turn into that temptation. Yung pagiging sakim, 'di ba? Binigyan na tayo ng Diyos ng trabaho, maganda na yung sahod mo, yung 120,000 na sinasahod mo, sabi nga dun sa TikTok, hindi ka pa rin kontento kasi nagiging sakim ka na. Gusto mo lahat, kamkamin mo. Yung dumarating ka na rin sa punto na naiinggit ka na rin dun sa mga tao sa paligid mo, yung kaibigan mo, yung kapatid mo, 'no? At kapag hindi mo nakuha yon, nagiging tamad ka. At 'pag naging tamad ka, hinahayaan mo na lang yung agos ng buhay. At marami pa na nagiging complacent tayo dahil sa mga kasalanan na ito. Hindi natin alam, nagiging bisyo na siya. Kasi akala natin yun yung nagbibigay ng kahulugan ng sarili natin. So when I was searching bago ako pumasok, napaka-career oriented kong tao, ayoko ng dina-down ako, gusto ko lagi ako nasa top, gusto ko yung trabaho ko bibigyan ako ng magandang sahod. So dumating sa punto na yung mga kaklase ko nasa corporate world na, tapos ako seminarista pa rin. So parang I've been asking the Lord, something is really missing. Until dumating yung araw na ordinahan ako, dun ko naunawaan na tinawag ako ng Diyos para pagpanibaguhin yung aking sarili. At hindi yun hindi yun overnight na gusto kong maglingkod sa Kanya. So ganun din, sa CLP na ito, binubuksan ng Diyos yung pagkakataon na I know for a fact you have questions, marami kang puwang sa puso mo, marami kang katanungan. Kahit nga po yung mga graduate na ng CLP, hindi naman dun nagtatapos, hindi naman pagka-graduate nila o nasa governance sila o mga leaders na sila in their own rights, patuloy pa rin yung paghahanap, yung search, 'no? So, journey kasi ito, towards ourself. And we journey with ourselves, we are also journeying with God. So, importante, klaro sa atin na sa ating paglalakbay, kasama natin palagi ang Panginoon. At yung mga katanungan na yon, yung mga bumabagabag sa isip natin, hindi yun hadlang para lumalim yung ating pananampalataya. So, dito sa talk 3, ang pinaka buod nito ay inaanyayahan tayo ng Panginoon na tingnan natin yung ating sarili. What are the things na hinahanap mo pa pero hindi mo makita yung kasagutan? Dahil bombarded ka nung mga kasalanan na akala mo yun yung nagbibigay ng kahulugan sa sarili mo. So ano yung kailangan nating gawin? Kailangan nating magbalik loob. Actually, sa Tagalog, yung repentance, marami siyang pwedeng ihalin tulad, no? Pwedeng pagbabago, pwedeng pagbabalik loob. Ginamit actually dito yung salitang metanoia, which is a change of heart, a change of mind, a change of perspective, na yung mga kasalanan na bumabalot sa'yo, na akala mo hindi kasalanan, yung mga bisyo na paulit-ulit mong ginagawa, unti-unti mong nilalagyan ng direksyon yung sarili mo sa pamamagitan ng gabay ng Panginoon upang matumbok mo ano talaga yung kailangan mo para sa buhay mo. Kasi kung hindi natin matutukoy ano yung kailangan natin, balewala, 'no? Balewala. Balewala 'tong pag-attend mo ng CLP kung para bang napipilitan ka lang or dahil
Sinabi lang ng mga nag-invite sa'yo, maganda sa community na 'to. Ang totoo niyan, huwag kang mag-expect na pagpasok mo ng Couples for Christ, lahat ng tao mababait. Huwag mong expect na pumasok ka ng simbahan, lahat kami santo, hindi. We are all in the process towards goodness. At ginagamit namin yung pagkakataon na itong community na ito ay malaking tulong upang lalo pa nating matanto at maunawaan ano pa yung kailangan ko para lalo kong makilala yung sarili ko at inaanyayahan ko yung Panginoon. So what is repentance? As I have said, it's from the Greek word metanoia, no? A change of heart, a change of mind, a change of perspective and direction. So, bakit kailangan nating magbago ng direksyon? Kasi nakita mo, hindi effective yung direksyon na tinahak po eh. For 30 years na nagtatrabaho ka dito, ang ginudiyos mo pera. For how many years na nagtatrabaho ka dito, ang ginudiyos mo yung mga taong nagbibigay sa'yo ng kapritsyo. Ang buhay mo palagi sa party-party, inom-inom, walang napupuntahan yung pinaghirapan mo. So what do you need? You need to change that direction. And in order for you to change that direction, you need to ask the help of God to help you into that direction that you really need. At paano yon? You need to ask for forgiveness. Marami sa atin nahihirapan tayong humingi ng tawad. Bakit? Kasi ma-pride chicken tayo. Sa tingin mo ba yung mga nasa loob ng simbahan, lahat kami mapagpatawad? Nako, huwag kang maniwala. Marami sa amin hirap na hirap din magpatawad kahit kaming mga pari. Kahit yung mga nasa loob na ng Couples for Christ. Kung minsan nga kung sino pa yung mga tao na inaasahan mo, yun pa yung nahihirapan. Pero ang importante, itong paanyaya na humingi tayo ng kapatawaran para mapaluwag natin yung ating sarili at makita natin yung landasin na yun sa direksyon na gusto nating tahakin. Siyempre, hindi tayo makakapagpatawad kung hindi natin isosurrender yung sarili natin. Sabi nga, you need to let go of those vices. You need to let go of those sins and let God enter into your heart. Hindi makakapasok ang Diyos kapag punong-puno ka ng galit. Hindi makakapasok ang Diyos pag punong-puno ka ng inggit. Hindi makakapasok ang Diyos sa puso mo kung palagi ka nag-iisip ng masama sa iyong kapwa. So, itong tatlong punto na ito, tandaan natin that in the process of repentance, we have to really change our direction. We really need to ask for forgiveness and be humble and to have the total surrender to God. So, repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and the wrongdoing. Ito, kailangan klaro to sa atin eh. Kasi marami sa atin nag-graduate ng CLP, after noon, parang complacent na tayo kasi binago na tayo ng Diyos. No. Pag pumasok kayo dito, like kayo na nagsi-CLP ngayon, you are just starting a new journey. Nagsisimula kayo ng panibagong kabanata. Nakasama nyo na si Kristo, kailangan yung isa-isang tanggalin yung mga kasalanan na pumapatay sa iyo. Sabi ko nga sa homily ko kahapon, buhay ka pa, namamatay ka na dahil ayaw mong palayain yung sarili mo sa mga kasalanan. Napakiramdam mo nagbibigay ng kahulugan sa iyo, pero ang totoo, naglulugmok sa iyo para hindi mo makita yung direksyon na gusto mong tahakin. So ngayon na nandito kayo sa Christian Life Program, kasama ng community, it's a journey, no? Kung dati ah tsismosa ka diyan sa takana. Siyempre, ngayon, pag nakilala mo na yung Diyos, medyo bawas-bawas na yung pagiging tsismosa o tsismoso. Kumbaga, silip-silip na lang o kaya kunwari hindi nakikinig. Pero totoo, iniiwasan na natin yung sarili nating manghimasok sa buhay ng iba o pag-usapan yung ibang tao na hindi naman dapat natin kailangan gawin. O kaya, kung dati ginudiyos mo yung pera, ngayon, hindi mo dapat gawing Diyos ang pera dahil ang Panginoong Diyos ang nagkakaloob ng pera. Kaya inaalaw natin siya na siya na rin mag-take over sa buhay natin. At marami pa. Minsan nagiging Diyos natin yung trabaho. Minsan alipin tayo
ng maling pag-ibig, no? Yung mga ganun. So, when we enter this Christian life program, it doesn't mean na para kang Cinderella overnight, no? It's a process. Tignan mo kung paano ka tinawag ng Diyos at tignan mo kung paano mo isa-isang tatanggalin yung kasalanan na yun. Ask God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Ito, maraming hindi nakakaunawa nito. Akala nila pag nagkukumpisal ka, dinadamay mo pa yung mga pari sa mga kasalanan mo. No. Remember that when you are going to the sacrament of penance or reconciliation, it is not us, o hindi ako, hindi si Father Carlos, but it is Christ listening to your sins. Ang Panginoon ang siyang nakikinig sa iyong mga kasalanan at ang Panginoon din ang mismong nagagawad ng pagpapatawad sa iyo. Nakakalimutan natin na ito ay sakramento. Pag sinabing sakramento, inaanyayahan tayo ng Panginoon makibahagi doon sa mga biyaya ng kanyang ministeryo bilang hari, pari at propeta. At isa dito, yung sakramento ng pagbabalik loob. Kaya nga marami sa atin, para bang ang gaan-gaan pag nakapagkumpisal ka. Why? For a long time, you're being slave of a particular sin. For a long time, hinayaan mo na punuin ng puot at galit yung puso mo. For a long time, binalot ang kaisipan mo na ito lang dapat ang gawin mo at ito yung nagpapasaya sa'yo. Pero pag sinimula mo ng alisin yon at hinayaan mo magpakumbaba ka, lalo na pag nandun ka na sa sakramento ng kumpisal, tignan mo, something will happen in your life because you surrender it to God, especially when you are in the sacrament of reconciliation. So repentant means surrendering to Jesus as the Lord of our life. Ito, ginagamit to ng mga kapatid nating born again eh. Lalo na pag madali kang mabola. Hindi na kailangan magsimba. Yan, mga Katoliko na yan, niloloko ka lang yan. Kasi sasabihin yan, magsimba kayo para may koleksyon. Magsimba kayo para ganito. No. Kasi ginagamit nila tong argument na to eh, na you just surrender to Jesus and create a personal relationship to God and accept Him as your Lord and Savior. Totoo naman. Pero hindi mo mapapalalim yung iyong pag-surrender, hindi mo mapapalalim ang iyong pagkilala kay Jesus kung wala kang community at wala kang simbahan na magpapalalim ng iyong relasyon sa Panginoon. So actually ito, nourishment to eh, na may simbahan na gagabay sa'yo, andyan ng Corpus per Christ, na ifi-feedin ka ng mga formation. Pero ang importante doon, ang sentro ng buhay mo, ang sentro ng pagsasama nyo, ang sentro ng hanap buhay mo, ng trabaho mo, palaging si Jesus mula sa umaga hanggang sa iyong pagtulog. So there are two essential characteristic of authentic repentance. Kasi marami dyan, pwede namang i-fake pwedeng magdrama, pwedeng gamitin yung social media na talagang binago na ako ng Diyos, nagbabalik loob na ako, pero hindi natin nakikita yung authenticity, no? At ano ito? Honesty. Kailangan tanggapin mo talaga na makasalanan ka, makasalanan tayo. Kasi pag hindi natin yun inadmit, ibig sabihin, nandun pa yung pride. Nandun pa yung idea na hindi natin ina-acknowledge na meron tayong kasalanan. Bakit nawawasak ang isang relasyon kapag hindi ka naging tapat? Kapag hindi mo kayang tanggapin yung pagkakamali mo. And that's very basic. If you really want to repent, you need to be honest. You need to be humble enough and accept that something is wrong with you, that you are in sin, and you want to forgive yourself and ask forgiveness for that. Pangalawa, humility. Kanina binanggit ko na, no? Hindi ka naman magiging tapat kung wala doon yung virtue ng humility. Marami sa atin, masyado tayong mapagmataas kasi nakikita natin na angat tayo sa iba. Nakakalimutan natin na ang panawagan ng Diyos ay pangkalahatan. Walang sinisino, walang mayaman, walang mahirap, walang G to G, walang ano yung isa, A to A, walang may papel, wala. Pare-parehas tayo. Ang kailangan lang natin, isang pusong mapagkumbaba na kaya nating aaminin
na kaya nating sabihin. Kaya nga ako nandito sa Couples for Christ eh. Kasi kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng kabalikat, kailangan ko ng komunidad. At pag itong dalawang ito ay pinagsama mo, you're really on the right direction towards the fullness of repentance. So, syempre, kapag meron na tayong idea ng repentance, kailangan alam din natin paano ba natin i-overcome yun, no? Sabi dito, last, kailangan daw be pure, guard your heart, give yourself a project, exercise when you're bored. Kasi kapag andun na yung temptation na yan, pag hindi natin hinarangan yung puso natin at akala natin that's pure love, bigla na naman tayong bibigay dun sa tukso. Ganon din sa katakawan. Ako, guilty ako dyan. Kaya nga ngayon, nagbabawas-bawas na tayo kasi alam mo naman dito, lalo na ngayon, welcome to Couples for Christ, kung saan only rice at only ang mga kainan. So dapat mag-control-control tayo. Kailangan hindi lang dapat natin i-indulge yung sarili natin na kain na lang tayo ng kain o umaaten lang tayo dahil sa pagkain. We need to be moderate. We need to exercise. We need to avoid that excess eating and drinking. How about yung pride, no? Sabi dito, pride is inflated sense of one's accomplishment. We need to be humble, that we need God and others. Kailangan natin magkaroon ng malalim na panalangin at sense na kailangan din nating maglingkod kahit sino pa tayo. Hindi natin iniisip na dapat tayo yung paglingkuran. Sloth, no? Yung katamaran, yung hindi tayo nagbibigay ng effort kahit sa relasyon. So we need to be diligent. Kailangan ayusin natin yung buhay natin, bigyan natin ng program, no? Wag nating hayaan na yung ating sarili lagi na lang complacent. Bahala na. Yung ating may solusyon din diyan hanggang wala na talagang nangyari at naging lugmok tayo. Yung wrath, no? Yung mga uncontrolled feelings, hatred, anger, no? Minsan hinahayaan natin yung sarili natin magalit lang na magalit pero wala namang dahilan. So we need to be patient. We need to moderate our emotions. We need to take deep breath before reacting, no? Ibig sabihin, think before you click, lalo na sa social media. Yung greed, no? Yung pagiging sakim, yung excessive desire for material things. So how to conquer it? We need to be generous. We need to donate something you like but don't need to the poor, no? Kailangan nating isipin din na may pangangailangan din yung iba, lalo na yung mga hindi natin kailangan. O magbigay tayo ng tithe sa community para makatulong sa pangkalahatan. And lastly, yung inggit, no? Jealousy towards another's happiness. Magpasalamat tayo sa Diyos kung ano yung binigay sa atin, magpasalamat tayo kung anong meron tayo, at magpasalamat tayo dahil meron pa rin tayong rason para mabuhay, no? So ito ay parang overview lang na in our process of repentance, kung naa-acknowledge natin yung mga kasalanan na naging bisyo, we also need to help ourselves to conquer it by these examples. Ayaw na mag-move. Okay, so sabi dito, repentance requires faith. So dito na pumapasok yung side ng pananampalataya. Kung kanina, tinutulungan tayong iproseso yung sarili natin, pero hindi natin masusustain yung pagbabalik loob, yung paghingi ng tawad, kung hindi natin palalalimin yung ating pananampalataya. So, paano ba natin mapapalalim yung ating pananampalataya? No? Ayaw na mag-move ng slide. So, ano ba ang pananampalataya? What is faith? No? Kasi minsan, akala natin yung ginagawa natin, ano na yun, expression ng faith. Nagro-rosaryo tayo, nagdudubi na tayo, nagbabasa tayo ng Bible. Pero ano ba talaga yung pananampalataya? Unang-una, ito ay grasya galing sa Diyos. Meron tayong concrete expression na hindi sapat yung pagkatao natin. Meron pang masihigit sa atin na nagbibigay ng lahat. At yun yung paniniwala at pananampalataya din natin sa mabuting balita na pinapakinggan natin tuwing tayo nagsisimba.
And syempre, faith is personal act and decision. So, dito sa Israel, no, lalo na pag migrante ka, kapag down na down ka, minsan lalapitan ka ng mga pastor, lalapitan ka ng mga kung ano-anong sekta. Kapag hindi malalim yung pananampalataya mo bilang Katoliko, mabilis kang bibigay. Babasahan ka lang ng ilang verse, oo nga 'no, buti pa dito lumalalim yung pananampalataya. Ang totoo niyan, kahit nung Katoliko ka pa, nung bininyagan ka, nung kinumpilan ka, nandun na yung pananampalataya, eh. Pero kailangan mong payabungin yung pananampalataya na yun. Paano? Magdesisyon ka na kailangan mo ang Diyos, naniniwala ka na ang lahat ay grasya at nanggagaling sa Diyos, at kailangan mong tumugon sa panawagan ng mabuting balita na binabasa at sinasabi ng pari tuwing uma-attend ka ng banal na misa. So ang pagbabalik loob at ang pananampalataya, hindi 'to puwedeng paghiwalayin 'no? Kasi kapag meron kang pananampalataya, ang concrete expression nito ay yung malayin mo kung ano yung mali. Malayin mo kung ano pa yung dapat itama. Malayin mo na kailangan mo yung Panginoon, lalong-lalo na sa pagkakataon na merong kulang diyan sa puso mo, 'no? So, if we think that faith and repentance is inseparable, kailangan din nating maunawaan ano ba yung consequence nito, ano yung epekto nito sa atin, no? So, una, yung promise of forgiveness and eternal life. So, 'pag nagkumpisal ka, 'di ba, sinasabi, bow down for the absolution pagkatapos binibigay ng pari yung penance, no? Pero maririnig mo doon, God, loving Father, through the ministry of the church, I absolve him from his sins and grant him or her pardon and peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ito yung pangako ng kapatawaran. Kapag nangungumpisal tayo, alam naman natin pinapatawad tayo ng Diyos. Yun na nga eh, lagi tayong pinapatawad ng Diyos. Pero bakit paulit-ulit pa rin natin ginagawa yung kasalanan? Pinapatawad tayo ng Diyos, paulit-ulit pa rin natin ginagawa yung mali. So yun yung dapat nating tanungin sa sarili natin at iproseso. Dahil ba matagal nating ginagawa? O dahil ba kampante na tayo na ito yung nagbibigay ng kahulugan sa atin? O ayaw nating palayain yung sarili natin at nagmamatigas tayo? Dahil yung pangako ng kapatawaran na yun, nandun yun sa vision natin eh. Na pagkatapos natin maging mabuti dito sa lupa, ang gantimpala natin nasa langit. Tatanggapin natin yung buhay na walang hanggan. At yun yung palaging promise sa atin pag tayo nagsisimba. That when we receive Jesus to his body and blood, we will receive the gift of life eternal. Ang pagpunta natin sa langit na hindi kayang bilhin ng kahit ano pa. At syempre, yung freedom from fear of death. Ito yung topic ngayon eh sa gospel, yung homily ko kanina kahapon. Marami sa atin takot tayong mamatay. Takot tayong mamatay kasi hindi tayo handa. Pero anong reality ngayon? Dito na lang, oh, ilan na yung mga kababayan nating namatay. Nung giyera pa lang, ilan yung namatay, no? Nung COVID, ang social media parang obituary. Nung nakaraan, dyan sa Divisionan, namatay si Brando, nag-iwan ng 4 na anak. Tingin nyo ba ready siya? Siyempre, yung pamilya niya hindi rin ready. Yung, yung kinikwento ko sa inyo na nilibing namin na mag-isa lang siya. At kanina, si Comzen Mandap ng Philippine Embassy, kahapon kasama pa namin sa Jerusalem, nakiparty pa doon sa birthday nila Lodi. Yung kapatid niya namatay pag-uwi niya. So kanina sa misa, sabi ko, are we really ready to die? Kasi kung ready tayong mamatay, hindi dapat natin iniinda na matakot dahil alam nating nakapagpatawad natin, alam nating tinahak na natin yung landasin ng Panginoon. Kaya lang naman tayo natatakot mamatay kapag hindi natin ni-let go yung mga kasalanan natin. Natatakot tayong mamatay kasi namumuhay pa tayo sa kasalanan. Baka hindi tayo makapunta sa langit, no? So therefore, kung talagang
naniniwala tayo na tinatawag tayo ng Diyos para magbalik loob at magbago, kailangan nating lalong palalimin yung pananampalataya natin para manamnam natin yung pangako ng kapatawaran at buhay ng walang hanggan at para makalaya tayo sa lahat ng takot na tayo ay mamamatay, no? So I want to share this video, no? Wait, may play siya ng hindi ko sinasabi. Ayun. Itong video na to ay na-create siya nung pandemic. So ang title ng video ay The Great Realization, no? So I want you to listen carefully. This is a storytelling pero it will really speak about our topic. So please listen. Tell me the one about the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favourite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing, you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies. More convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden, amidst the fear and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing, some were singing, some were baking. We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new, and every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Well, sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many. But that's the story of how it started, and why hindsight's 2020. So ang maganda dito sa video na ito ay pinaalala sa atin yung mismong karanasan natin nung COVID, no? Ako personally talagang marami rin akong realization that time. Especially sa pakikipagrelasyon natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, no? Kasi yung COVID tinuruan talaga tayo na hindi pala natin kaya mabuhay mag-isa. Kailangan talaga natin yung mga tao sa paligid
natin, yung relasyon natin. So, dun sa video, maraming realization dun eh. Nagiging sakim na yung tao, nagkakaroon tayo ng pagkakanya-kanya, hindi na tayo nag-uusap-usap, at marami pa. Pinapakita na ito na talaga yung estado ng tao ngayon, na nagiging malayo na tayo sa isa't isa. At pag malayo tayo sa isa't isa, malayo tayo sa Diyos. Kaya ang importante, itong pagtahak natin sa pagbabago, sa pagbabalik loob, kailangan nating malayin mismo. Sabi nga dun sa dulo ng video, kasi tinatanong nung bata, bakit kinailangan pa ng virus para lang mabago yung tao at magkaroon ng bagong pananaw, no? Sabi nung storyteller, kailangan daw magkasakit muna yung tao para ma-realize na kailangan niya maging maigi. So mga kapatid, ang kasalanan ay nagbibigay sa atin ng sakit na minsan hindi kayang gamutin. Yung kasalanan yung nagbibigay sa atin ng matinding sakit, kaya akala natin malayong malayo tayo sa ating pamilya, sa ating kaibigan, at higit sa lahat sa Diyos. Pero ang totoo, maraming beses na tayong pinagkalooban ng Diyos para magbago, para magbalik loob, at para lalo nating makita na higit natin kailangan ng Panginoon sa pamagitan ng ating kapwa. So, yung panawagan na yon, hindi yun nagbabago. Simula pa nung 2,000 years ago, no? Parehas sa panawagan ng Diyos sa atin hanggang ngayon. Ang tanong, handa na ba tayong tanggapin yung hamon na yun? Handa na ba tayong tumugon sa Diyos sa pamamagitan ng community na ito? Kailangan nating maranasan yung kapayapaan, yung kagalakan, at yung kapangyarihan ng Diyos na baguhin yung buhay natin kung naniniwala tayo na totoo ang Diyos at buhay sa puso natin. So sabi nga ng mahal na ina, maganap nawa sa akin katulad ng iyong sinabi, Panginoon. So sana sa maikling panayam na ito ay makita din natin yung landasin na yon patungo sa pagbabalik loob, patungo sa paghingi ng tawad, upang lalo nating mapalalim yung ating pananampalataya. At maganap nawa sa atin katulad ng halimbawa ng mahal na ina sa kanyang katapatan at pagpapakumbaba. So maraming maraming salamat sa pagkakataong ito. Sana ay kahit papano meron akong napabaon sa inyong lahat ngayong gabi.